Nandito nga tayo ngayon sa isang housing project dito sa Barangay Pulang Bato, dito sa Bogo City, kung saan hinihintay na nga ng mga residente yung pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ali, ipakita ko lang sa inyo itong isang hilera ng mga bahay dito sa housing project na ito, kung saan 10 unit yung nagiba rito, no? 8 na mga individual yung namatay dito sa pagguho ng mga bahay na ito, kung saan isa ay yung sanggol na ipinagbubuntis pa noong kanyang nanay, no? Siya yung pinakahuling nailabas dito sa mga guho, ngunit sa kasamaang palad patay na nung mailabas siya dito. Bagaman may mga pamilya rin na pinalad naman na makaligtas dito dahil hindi pa tuluyang bumagsak yung parte nitong kanilang bahay, no? Kung mapapansin mo kasi, Pat Ali, itong bahagi na ito ng kanilang bahay, slab yung bubong nito, mabigat, kaya nung gumuho yung bahay, ito yung dumagan dito sa mga naiwan na residente. Actually, after nung lindol, may mga narinig daw yung mga residente rito na humihingi ng tulong, pero wala sila magawa dahil mabigat yung parte na ito ng slab na hindi nila kayang buhatin ng mano-mano. Kaya nga pagkatapos ng ilang aftershock tuluyang naipit dito yung ilan sa mga biktima, no? Patali, kausapin natin yung isa sa mga residente rito na may-ari ng bahay, si Arandi. Yung isa sa mga anak niya nadaganan din nung kanila aparador pagkatapos nung lindol. Arandi, kamusta na yung pamilya mo sa ngayon? Sa ngayon, sir, medyo okay na po sila. Nasa ano na po kami. May natira na po kaming bahay na tumulong po sa amin. Tapos ito nga po ngayon, naghihintay na po kami ng mga tulong po na darating po sa amin. Kasi una po, hindi pa kasi kami nakakatanggap po kahit pagkain man lang sa amin dito. Sa ngayon, ano yung pangangailangan nyo bukod sa pagkain? Sabi mo, hindi na kayo pwede rin bumalik dito sa bahay? Yes, sir. Bukod po sa pagkain, sir, yung pinaka-importante talaga, sir, yung pinaka-mahalaga po sa amin, sir, is yung bahay po talaga. Relocation site po, sir, nga pagkatapos po nito, sir, kasi hindi namin alam kung saan po kami pupunta eh. Yun po talaga pinakauna po talaga sa amin po eh. Yun po talaga yung hihingi po namin sa inyo. Yung kahit may tutuluyan man lang po kami pagkatapos po nito. Randy, ang malungkot dito kamo, itong housing project na ito, relocation site to. Opo. Nung tumama yung bagyong Yolanda. Opo. Pagkatapos po dito kasi, tinayo kasi ito after Yolanda eh. Tapos kami yung mga biktima ng bagyong Yolanda po, dito po kami narelocate lahat, yung mga nawalan po ng bahay. At sa ikakalulungkot na naman ito na naman, sira na naman. Another problema na po, another pagsubok na po na dumating po sa amin dito. Kaya nga po, humihingi na po kami ng tulong. Sana po, pagkatapos po nito ay meron po kami mapupuntahan po. Kahit man lang, kahit po kubol-kubol na po na may matitirahan lang po kami. Kasi yun po talaga importante kasi yung tatay ko po may sakit, hindi na nakikita. Bulag na po yun, hindi nakakalakad. Yun po kasi sa problema po namin eh. Yung mga namatay dito, talagang malapit na mga kapitbahay? Opo sir, yung lahat po na namatay po dito sir. Kasi para na po kasi kami magkakapatid dito sir eh. Parang isang pamilya na po kami yung nakatira po dito eh. Tuwing umaga, tanghali dito kami nagtatawanan. Close po talaga namin silang lahat. Ang malungkot lang, wala kayong nagawa? Lang, wala po kami nagawa. Sir, may ginawa kami sir, pero hindi talaga kaya eh. Hindi talaga kaya naman umano. Kahit anong gawin namin doon, wala eh. Kasi ang bibigat ng slab na dumagan sa kanila eh. Mamaya darating ang Pangulo, anong hihingi niyo sa kanya? Sir, una po sir, siyempre may pagkain, nagbibigyan naman po eh. Yung relocation site po talaga namin sir, matulungan po sana kami sa pagdating dyan. Yun po talaga yung sinisigaw po ng mga kapitbahay po namin dito ng iba sir eh. Kung saan daw po kami pagkatapos daw po na nangyaring ito.